Magandang araw mga mamshi! Today is Sunday. Ngayon ay magsisimba tayo kasama ang aking nanay at ang aking isang anak. Hindi ko pala kasama ngayon ang aking panganay kasi nga po ay siya ay napuyat at tulog pa. Kahit gusto ko sana siyang isama. Last Sunday ko pa sana balak magsimba kaso lang hindi ako makaalis-alis kasi sunod-sunod ang aking mga. Kasi mother lagi kasama. Ay ka naman. Ganyan lang. Ang akin guys, so tignan mo. Jack! Dad, kayong dalawa, tawag kayo! Ganda-gandaan tayo for today's video. Ako'y kinikilig, bakit kayo malapit? Ayan nga, sa sobrang hangin, pati utak ko ay umangin ng sobra, grabe. Meron pala akong baon na isang damit na pandoble para hindi naman ako ganito nakasuot na parang naka-spaghetti. Nag-tricycle na nga lang kami para mapabilis. Tapos pala itong sinasakyan namin na motor ay tropa rin pala ng asawa ko. Ayun, nagchika-chikaan lang. Sinanay nga pala doon sumakay sa tabi ng driver. Ayun, nagchichika-chikaan sila. Ako naman, tamang pakinig lang kahit di ko naman naiintindihan mga pinag-uusapan nila. At ayun nga, may sumigaw na, uy, ang ganda ni Irene, oh. Hala siya, kinilig naman ng person. Ako'y kinikilig, bakit kayo malapit? Ako'y nanginginig, at nadarama ang puso na pumipintig. Yan nakarere, galing ka tayo. Ilan na anak mo, Irene? Yan lang, anak mo yan? Ayan guys, nang matapos na yung misa, bumalik ako dito sa mga dati kong kakilala at bumili ako ng sampagita. Tinong elementary ako, naranasan ko rin magtinda. Siguro mga 4 years din siguro. Naisap na lang akong nagtinda nung lumipat na kami ng bahay dito sa Matata Live. So, yung mga yan nagtitinda, siguro nasa 20 years na sila. Dati ang sampagita 3-5 yan, naka-plastic. Pero ngayon 10 peso na bawat plastic. Dito nga pala ako bumibili ng bulaklak. Ngayon, bibili ako ng isang bulaklak para lang sa asawa ko kasi nakabili naman na ako ng sampagita. So, para sa asawa ko naman ang bibilin ko. Ayun, tinatanong ko nga yung mga bulaklak kung magkano isa. Magkakaiba pala ang presyo niya compare sa mga kulay. Halimbawa yung sa white 70, sa red 100. Tapos dun sa pink yata 100 din yun. Sabi nga nung nagtitinda is tumaas daw ngayon yung mga bulaklak. Kasi nung last na bumili ako, white and red 50 pesos isa. Pero ngayon yung white 70, tapos yung red naman is 100 pesos. Ayan guys, tinatanong ko rin yung nasa baba, mga bulaklak na nakalagay sa basket. Tigwa 150 daw, isa yan. Mas mura yung bulaklak na naka-basket compared dito sa mga roses na 4 piece. Kaya sabi ko sa susunod, babalik ako dito. Malapit na naman kasi yung birthday ng asawa ko. This February para ang birthday niya. Kaya happy birthday in heaven, asawa ko. Kaya sana lagi mo kaming gabayan kung nasaan ka man. At lalong-lalo na yung dalawa mong anak. Gabayan niyo po sana kami. At thank you Lord. Ayan, nalilito nga kami kung saan kami kakain. Dito ba sa Chowking o doon sa may Jollibee. Magkatabi lang naman sila. Yan. Soon na lang yan kasi wala tayong budget. Sa ngayon, dito muna tayo sa Carinderia. Mura na at nakakabusog ba, diba? Pero guys, bago pala kami kumain is mag-grocery muna ako kung saan ako namimili. Ayun pala doon. Doon nga pala ako namamalengke. Bago nga pala kami kumain doon sa Carinderia, sabi ko sa mga kasama ko is mag-grocery muna kami. Patapos nung kakain na kami at para naman diretso na kaming sumakay. Ay sus, day niya. Sabi ko na nga ba, maiwan ka na sa labas kasama ni nanay eh. Tignan mo nga naman yung anak ko, hinip na. Hay, kung ano-ano nang ginagawa. O siya, tara na, kakain na tayo. Pagpasensyaan nyo muna kung dito tayo kakain. Kasi hindi ko afford ngayon mag-fast food. Ang importante naman is nakapagsimba tayo. Masayang-masaya din ang puso ko kapag napapakain ko kayo sa labas. Ang kaso wala akong pera ngayon. Kaya ito muna. Ang ulam palang pinili ni Daniel is sisig. Favorite niya yan. Sa akin naman Bicol Express. Si Mother naman is dinuguan.
O siya, pasintabi naman sa hindi kumakain ng dinugan. Masarap kaya yan, lalo na kung nagmamantika. Lalo na kapag may kasamang lechong baboy. Namiss ko kaya yun. O yan, day nila, mission accomplished. Busog ka na. Tignan mo nga naman si nanay, tapos na kaming kumain. Tapos umiinit pa siya ng isang sabaw. Masarap-sarap daw po ng sabaw kasi nila dito. Tapos sumakto pa, malamig ang panahon. Huwag ka lang ng sabaw dyan at ako'y mag-order ng pagkain ni Rendel para hindi na ako magluto pagdating sa bahay. At ayan na guys, sinaantay ko yung order ko na isa at nagbabayad na rin ako. 160 pesos nga pala yung nabayaran ko sa aming makinan. Sulit na sulit na. Sa mga oras na yan ay nakasakay na nga kami at pauwi na. Gusto ko nga kahit hanggang gabi kami. Ang kaso iniisip ko yung tindahan namin. Ganito rin ba kayo kapag may negosyo kayo? Yung tipong nagsasaya kayo pero yung utak mo yung nasa negosyo ko. Parang gusto mo na lang din umuwi. Inaayos ko nga pala yung bulaklak na binili ko sa asawa ko. I can't imagine in my situation. Yung hindi pa talaga nagsising in sa akin na wala ka na. Diyos ko po. Hindi po biro sa aming mga nabiyuda ang mga ganito. Sobra-sobra po yung pinagdadaanan namin. Walang araw na hindi ka hiiyak at maiisip mo siya. Maya-maya, minuto. Lord, sana higit mo po akong gabayan.